Sumailalim muli sa direct examination ang dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer na si Gina Acosta tungkol pa rin sa usapin ng confidential funds na nakapaloob sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mobile Journal Merimon Reyes. Merimon, kabilang sa binusisi dito sa impeachment trial ngayong araw yung 125 million pesos na isinilid sa 4 na traveling bags. Gayun din yung acknowledgement receipts na pirmado ni Colonel Raymond Lachica. Ano ba yung paliwanag dyan ni Acosta? Cheryl, sa direct examination kanina ng prosekusyon dito kay Acosta, tinanong dyan ni Attorney Amando Virgil Ligutan kung yung sinabi ni Acosta last week na nilagay daw sa 4 na travel bags itong 125 million pesos na cash para sa confidential funds ng OVP noong last quarter ng 2022, paano niya raw nasabing saktong-sakto daw doon sa 4 na bag, doon magkakasya itong pera. Ang nasabi naman dito ni Acosta, estima niya lang daw, tansya-tansya lang daw yun at wala raw siyang experience sa buhay pagdating daw dito. Pero ang tinanong din niligutan, hindi raw ba kaya pareho yung kanyang karanasan dito sa pagsisilid ng pera noong siya rin ay SDO o Special Disbursing Officer ng Davao City noong mayor din itong si Vice President Sara Duterte nung panahon na yon. Pero ang sinabi dito ni Acosta, nalilito raw siya sa tinatanong ni Ligutan kung ano raw yung pinatutungkulan niya at hindi niya raw maalala kasi yung sinasabi ni Ligutan na 460 million pesos na confidential funds naman kada taon noong 2019, 2021, 2018, 2022 dito sa Davao City, hindi naman daw ganun yung perang winidraw niya. Kaya doon nga lang nahinto yung kasagutan ni Acosta tungkol dyan dahil nalilito raw siya dito. Tungkol naman doon sa sinabi niya na nung panahon naman na OVP SDO na siya, kapag binigay niya raw, o tuwing binigay niya itong 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Lachica, may pinipirmahan daw siyang internal document o parang acknowledgement receipt, resibo na tinanggap niya raw ito. Pero kapag katapos daw, magbibigay daw ng fund utilization report itong si Lachica at itatali raw, ikukumpara raw ni Acosta kung tama raw ba itong 125 million pesos sa ginamit doon sa report. At kapag na-liquidate na raw, napasa na raw doon sa COA, binawi o binabawi daw itong resibo. Kaya wala raw hawak na dokumento itong si Acosta na may pinirmahan sila Chika na tumanggap nitong confidential funds. Cheryl. Ano pa yung mga bagong impormasyon na lumabas dito sa pagpapatuloy ng impeachment trial ngayong araw? Cheryl, kanina ang sinabi rin ni Acosta, pinagkakatiwalaan daw ni VP Sara Duterte itong sila Chika, kaya kahit hindi raw bonded, kumbaga ito kasing si Acosta para in case lang na mawala yung confidential funds, may niligay kasi siyang fidelity bond. Pero itong si La Chica, wala raw. Pero pinagkakatiwalaan daw siya, kaya dinisburse. Ngayon, ginamit ng salita rin ni Acosta, dinisburse na raw itong confidential funds dito kay La Chica at may binibigay naman daw na fund utilization report. Sa dinami-dami naman daw na acknowledgement receipts, hindi na raw din matukoy ni Acosta yung mga pangalan daw dito sa mga AR. Bukod pa dyan, yung sa paghawak naman, tinanong din kanina ni Atty. Ligutan, kung ito raw ba yung siste na kinagawian niya nung SDO daw siya ng Davao City noon na bibigay daw sa isang security officer itong confidential funds, may pipirmahan daw kesyo na internal document, tapos pag nagbigay daw ng fund utilization report, itatali, ililiquidate, tapos babawiin daw yung dokumento. Sabi naman dito ni Acosta, oo raw, yun daw nakagawian niya. Ang huling naging tanong kanina ni Atty. Ligutan, hindi raw ba scam matatawag itong o kaya modus itong ginagawa. Pero nag-object dito ang depensa at pina-strike off the records kasi ang nasabi din dito ni Presiding Officer Chis Escudero, dalawa daw ang kahulugan nitong mga ginamit na salita ni Ligutan at maaari naman daw na i-rephrase. So kaya nagamit doon standard operating procedure. Mamayang hapon, magpapatuloy naman na, sunod naman ng gagawin ay yung cross-examination naman ng depensa dito kay Acosta. Cheryl. Merimon, nitong weekend napaulat na magkakaroon ng pagbabago doon sa schedule ng impeachment trial. Kailan ito magsisimula at ano yung magiging bagong schedule? Cheryl, noong huli, mga 2 weeks ago kasi, si Senator Mig Zubiri, siya yung nagbukas ng suwestyon kung maaari bang mailipat na sa hapon ulit itong impeachment trial para mas mabigyan ng oras. Kumbaga hindi tulad ngayon na 10 a.m. hanggang bago mag alas 3 o kaya naman hanggang alas 4 lang ng hapon gagawin yung proceeding. Pero ang nasabi dito ni Senate President Sherwin Gatchalian, may consensus na raw ang mga senador tungkol dyan, pero isasapinal pa raw nila yung usapin na to. Kaya ang nasabi sa atin kahapon ni SP,
papaalam niya daw nila agad kapag i-implement na ngayong linggo itong pagbabago sa schedule. Kaya ang inaasahan natin, kung parang ngayon na umaga, hapon hanggang magsawa gagawin ang impeachment trial. Cheryl. Kumusta rin yung attendance ng mga senador sa impeachment trial ngayon? Wala pa rin ba si Senator Loren Legarda na nasa medical leave? Tama, Cheryl. 19 senators out of 21 yung present kanina hanggang sa bago mag-lunch break. Ang absent, sina Senator Judge Loren Legarda at Senator Bongo. Si Senator Alan Peter Cayetano, late lang siya, mga 11:40 a.m. pumasok siya sa impeachment trial court. And itong kay Senator Loren Legarda, sinusubukan pa natin makakuha ng kumpirmasyon mula kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Ray Bantug kung mayroon bang kasulatan na naman mula sa opisina ni Senator Legarda kung siya rin ay magkakaroon ng extension sa medical leave. Kasi August 3 to 5, 10 to 12, tsaka August 17 to 19, yan yung mga i-final na medical leave ng senador. Ay, hindi pa pinagbigay alam sa pamamagitan ng isang letter dito kay Clerk of Court Bantug. So yan yung isa sa mga alamin pa natin ngayon at sa mga susunod na araw. Cheryl. Alam ba natin yung detalye nung medical leave ni Senator Loren? Ano ba ang sakit na pinag-uusapan dito? Walang impormasyon, Cheryl, na binibigay maging yung opisina ni Senator Loren Legarda. Pero yung huling naging statement ng senadora tungkol doon sa mga usapin o napapabalitan natin sa ibang bansa raw siya na naghahanap ng asylum, yung record niya raw, track record niya sa trabaho niya, sa legislation, yun na raw ang makakapagpatunay na wala raw siyang tinatakbuhan at trabaho daw ang ginagawa niya. Kaya nung 2 weeks ago, ang nasabi din naman dito ng ilang mga senador, sina Senator Erwin Tulfo, inaasahan naman daw nila na babalik o papasok na rin itong si Senator Loren. Pero ngayon hanggang sa linggong ito, hindi pa natin nakahagip ang senadora sa impeachment trial, maging sa plenary session. Pero titingnan natin mamayang hapon kung biglaan siyang magpapakita. Maraming salamat, Mobile Journal, Merymon Reyes.